Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, ang lalaking hindi nagpapahuli sa chismis pero laging may dalang katotohanan. #WalkWithLan. At ito ang ating ilang mga minutong paglalakbay sa mundo ng politika, drama at katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pamagat na siguradong nagpapataas ng kilay. Attorney Ian Sia, tinira na naman si Mayor Vico Soto. Hala, tinira na naman? Ano ba tong si Attorney Ian Sia? May personal na galit ba kay Mayor Vico o may punto ba siya? At si Vico ang poster boy ng good governance. Bakit laging nasa hot seat? Mga kaibigan, hindi tayo magpapaloko sa clickbait. Sa susunod na ilang mga minuto, hihimayin natin ito. Linya por linya, katotohanan por katotohanan, at syempre may konting tawa at talino sa estilo natin, no? Kumbaga, kung bago ka rito, pindutin mo na yung subscribe button, i-on ang notification bell at sumali sa ating komunidad ng mga hinintay ang katotohanan na may halong ngiti. Tara, simulan na natin. Kung ikaw ay residente ng Pasig o kahit fan lang ng Philippine politics, imposibleng hindi mo kilala si Vico Soto. Si Vico Soto, mga kaibigan, ay parang superhero ng good governance. Bata, may maprinsipyo at may ngiti na parang laging may good news. Mula nung maupo bilang mayor ng Pasig noong 2019, siya ang naging simbolo ng pagbabago, transparent na pamahalaan, may mga proyektong pangmasa at syempre, ang social media game na on point. Pero teka, bakit parang laging may gustong magpapansin sa kanya? Enter Attorney Ian Sia. Sino ba si Attorney Sia? Lawyer, public figure, at madalas na kritiko ng mga politikong tulad ni Vico. Pero teka, hindi siya basta nang-aaway. Si Attorney Sia ay kilala sa kanyang mga legal na komentaryo at minsan parang siya nagtuturo sa atin ng Constitution 101 sa social media. Pero bakit si Vico ang laging target? Ano ang issue? Ngayon, pag-usapan natin ang konteksto. Ang pamagat na tinira na naman ay nagmumula sa mga ulat at post na nagpapakita ng mga puna ni Atty. Sia sa pamahalaan ni Vico. Pero bago tayo magmalaki o magmalaki, tingnan natin ang mga detalye. Ano ba talaga ang sinabi ni Atty. Sia? At totoo ba ang mga akusasyon niya? Huwag kang mag-alala mga kaibigan dahil may 2 oras ay mga ilang minuto tayong para himayin ito. Kung curious ka na, i-like mo na itong video at i-share sa mga kaibigan mo laging updated sa Pasig politics. No? Sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Ayan mga kaibigan, oras na para sa main event. Ano ba talaga ang sinabi ni Atty. Ian Sia laban kay Mayor Vico? Ayon sa mga ulat, si Atty. Sia ay naglathala ng mga puna tungkol sa ilang aspeto ng pamahalaan ng Pasig mula sa budget allocation hanggang sa disaster response. Halimbawa, may isang post si Atty. Sia na nagsasabing hindi sapat ang transparency ng Pasig City sa paggamit ng pondo. Ay grabe, direktahan na. Pero teka, totoo ba ito? Una, tignan natin ang budget. Ayon sa 2024 financial reports ng Pasig City, ang kanilang annual budget ay humigit kumulang 12 billion pesos. No? Si Vico ay kilala sa kanyang open data policy kung saan inilalathala mga gastusin online. Pero sabi ni Atty. Sia, may mga proyekto raw na hindi malinaw ang breakdown. Halimbawa, ang isang infrastructure project sa Barangay X ay sinasabing overpriced. Pero mga kaibigan, hinintay natin ang ebidensya. Pangalawa, disaster response. Noong Typhoon Karina, si Vico ay pinuri ng kanyang hands-on approach mula sa pagbibigay ng relief goods hanggang sa pag-update sa social media. Pero si Atty. Sia may puna rin dito. Bakit may mga barangay na nan-delay ang tulong? Nako, parang courtroom drama ito Pero tingnan natin ang datos. Ayon sa Pasig DRRMO, 95% ng mga barangay ay nakatanggap ng tulong sa loob ng 48 hours. So saan ang gagaling ang puna ni Atty. Sia? Alam nyo mga kaibigan, parang si Atty. Sia, teacher na lagi may comment sa report card mo. Kahit 95% ang score mo, pero seryoso
kailangan nating suriin ang kanyang mga punto. May katotohanan ba o gusto lang magpapansin? Fact check moment muna tayo. Hinintayin natin ang konkretong ebidensya mula kay Atty. Sia. Kung may dokumento siya, sana ilabas na niya para hindi tayo naglalaro ng he said, she said. So ngayon, ang Pasig City ay may COA reports na nagpapakita na malinis na record. Pero hindi tayo titigil. Susuriin natin ito hanggang dulo. Kung gusto mong malaman ang susunod na detalye, huwag kalimutang i-comment ang katotohanan sa baba ha, at i-subscribe na rin para updated ka sa susunod nating himay-himay. Ngayon, pag-usapan natin si Vico, mga kaibigan. Si Vico Soto ay parang pag-ibig. Maraming nagmamahal pero may mga haters din. Tingnan natin ang kanyang track record para malaman natin kung deserving ba siya sa mga puna ng mga puna ni Atty. Sia. Okay, ang Pasig City Hospital ay isa sa mga flagship project ni Vico. Noong 2023, nadagdagan ito ng 200 beds at bagong equipment. Ayon sa mga residente, mas mabilis na ang serbisyo kumpara noon. Ang Pasig Scholars Program ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa 5,000 estudyante kada taon. Grabe ha, parang si Vico ang ninong ng lahat. Ang Pasig City website ay may portal kung saan makikita mga gastusing kontrata at bidding processes. Kung hindi ito transparency, ewan ko na. Siyempre, kung may good, may bad din, no? Pasig traffic, mga kaibigan, parang love life ng iba. Complicated, bagaman may mga bagong ordinansa, marami pa rin nagrereklamo sa trapiko sa Ortigas at T5. Kahit na may mga bagong drainage projects, may mga barangay pa rin na binabaha tuwing malakas ang ulan. Naku, Vico, kailangan ng superhero, no? Superhero powers dito. Totoo ang puna ni Atty. Sia na may ilang barangay na na-delay ang tulong ng bagyo. Pero teka, hindi naman si Vico nagpapadala ng ulan, di ba? Alam nyo, kung si Vico ang mayor ng buong Pilipinas, baka wala ng trapiko. Pero baka rin, no, wala ng oras para mag-post ng memes. Pero seryoso, ang track record ni Vico ay malakas, pero hindi perpekto. At doon pumapasok ang mga kritiko tulad ni Atty. Sia para paalalahanan siyang magtrabaho ng mas mabuti. Anong opinion mo sa pamahalaan ni Vico? I-comment sa baba at i-share ang video na ito sa grupo ng mga Pasigueño. Subscribe na rin para sa mas maraming ganitong content. Okay, mga kaibigan, ngayon mag-zoom out tayo, no? Bakit ba lagi may ganitong drama sa politika? Si Atty. Ian Sia, bakit siya lagi may puna kay Vico? May tatlong posibleng dahilan. Legal advocacy bilang abogado, natural kay Atty. Sia, nasuriin ang mga pamahalaan. Bakit gusto lagi niyang tsakayin, accountable ang mga opisyal tulad na Vico? Sige, attorney, ipakita mo ang resibo. Pwedeng political motives. Huwag natin kalimutan, ang politika ay parang chess. Baka may mga plano sa Atty. Sia o ang kanyang grupo na maglungsad ng kandidato sa Pasig later on. No? Si Vico bilang popular na mayor ay malaking hadlang. Nako, parang teleserye ito. Pwedeng public attention din. Sa panahon ng social media, ang pagiging kritiko ay mabilis na paraan para mapansin. Pero teka, si Atty. Sia ba ay clickbait king o talagang may punto siya? Tingnan natin ang mas malaking larawan. Ang mga ganitong puna ay mahalaga sa demokrasya. Kailangan natin magtanong, magsuri at mag-demand ng transparency. Pero kailangan din natin maging maingat. Ang clickbait na pamagat tulad ng tinira na naman ay maaari magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kaya naman mga kaibigan, responsibilidad natin na suriin ang katotohanan bago tayo magmalaki o magmalaki. Alam nyo, kung ang politika ay teleserye, si Vico ang bida, si Atty. Sia ang kontrabida, at kami ang audience na laging may popcorn. Pero seryoso, kailangan natin maging matalino sa mga ganitong usapin. Kung agree ka na lang, kailangan nating suriin ang katotohanan. I-like ang video na ito at i-share sa kaibigan mong laging nagrereklamo sa politika. Subscribe na rin para sa mas maraming ganitong diskusyon. Ayan mga kaibigan, ilang mga minuto na naman ang lumipas at sana ay mas malinaw na sa inyo ang usapin sa pagitan ni Atty. Sia at Mayor Vico Soto. Ano ang ating natutunan? Una, si Vico ay isang mahusay na mayor pero hindi siya perpekto.
Pangalawa, si Atty. Sia ay may mga puntong dapat pakinggan pero kailangan natin ng ebidensya. At pangatlo, ang clickbait ay masarap pakinggan pero ang katotohanan ang mas mahalaga. Sa huli mga kaibigan, ang mahalaga ay ito. Bilang mga Pilipino, responsibilidad natin na maging matalino, maging kritikal at maging aktibo sa ating demokrasya. Kung gusto mong maging bahagi ng pagbabago, simulan mo sa simpleng bagay. Magbasa, magtanong, at mag-verify. At syempre, suportahan ang mga content na tulad nito na nagbibigay ng katotohanan na may halong ngiti. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo na yung subscribe button, i-on ang notification bell at i-share sa lahat ng kaibigan mo. I-comment din sa baba kung ano ang opinion mo. Team Vico ka ba? Team Atty. Sia o Team Katotohanan? At huwag kalimutan, may bagong video tayo next week or bukas, no? Or mamaya. Kaya abangan nyo yun, ha? So mga kaibigan, mga kababayan, mga katropa, ang katotohanan ay parang kape. Mainit, mapait, pero kailangan natin. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, mag-ingat kayo at mag-isip ng maayos. Maraming salamat po sa inyong lahat.